Gusto mo ba gumawa ng ganitong kagandang visual board para i-monitor ang daily activities o utilization ng system mo? Tara, simulan na natin. Assuming na meron kang ganitong klaseng data. Dito, makikita mo na meron tayong 3 clinics at makikita natin na merong mga appointments sa ating mga patients on a daily basis. Tandaan na ang objective natin ay makagawa ng summary report na makukuha yung utilization ng ating clinic. Kaya maglagay tayo muna ng ating title dito. Lagay natin Daily Clinic Monitoring. Tapos, gawa tayo ng ating drop-down list para sa ating mga clinics. Punta tayo sa Data Ribbon tab, Data Validation, change natin any value to list, at ilagay natin ang clinic 1, 2, and 3. Lagay naman tayo ng ating date dito. Ilagay natin ang first Sunday ng month for 2025, which is December 29. Tapos, i-drag lang natin ito hanggang sa last date ng month. Kukunin natin ang total hours ng ating selected clinic dito sa cell B3 para sa mga ganitong araw. Kaya gagamit tayo ng SUMIFS formula. I-type natin SUMIFS. Tapos punta tayo sa records. I-click natin ang F column. Tapos, A column naman. A6. B column. Tapos, cell B3. Drag natin ang ating formula. Now, gawa naman tayo ng ating percentage dito. Ang total hours na nag-ooperate ang ating clinics ay from 9 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi. Kaya meron tayong total of 9 hours araw-araw. I-type natin B6 divided by 9 hours. Tapos, i-drag natin ulit. Sa cell A5, maglagay tayo ng value of 1 at i-drag lang natin siya hanggang 7. Ito ang number of columns na gagamitin natin
at magre-represent ng ating days of the week. Para makuha naman natin ang values ng ating first week dito sa cell F5, lagay natin ang formula na index. Tapos punta tayo sa summary sheet at iselect natin ang C column. Tapos gamit tayo ng row plus 1. I-drag natin ang formula hanggang sa baba. Para sa ating second column at sa mga susunod, i-copy natin ang cell F5 dito sa B5 to E5. Tapos, magdagdag lang tayo ng tig 7 bawat column. Patras siya from E column to B column. Bali dito sa E5, ilagay natin 8. Dito naman, 15. C5 ay 22. At sa B5 naman ay 29. Tapos i-drag lang natin ang ating formula pababa. Sa cell H5, i-type natin equals rep. Tapos itong symbol na to. B5 times 10. I-drag natin ang ating formula at pababa. Palitan natin ang font type ng Playbill. Tapos palitan natin ang font color ng green at background naman ay lighter green. Now, makikita natin na may forma na ang ating data. Palitan natin ang ating column width ng 15.13. Sa row height naman ay 87.75 para makagawa tayo ng maayos na box. Select natin ang buong range at maglagay tayo ng ating conditional formatting. Piliin natin ang use sa formula to determine which cells to format. Tapos i-type natin B5 less than is equals to 0.25. I-format natin ang font color natin ng red at ang fill background naman ay medyo lighter na malapit sa red. Dito, kapag ang value natin ay less than or equal to 25%, ganito ang magiging format niya. Mag-add ulit tayo ng ating rule, this time para sa amber or yellow color natin. Piliin natin ulit ang huling rule, tapos i-type natin B5 less than 0.67. Tapos apply lang natin. Makikita natin na medyo may forma na ang ating data. Dito naman sa ating row 4, maglagay tayo ng ating week number.
Dito naman sa M column, ilagay natin ang days of the week, from Sunday to Saturday. I-select natin ang ating mga text at punta tayo sa ating format cells. Palitan natin ang ating alignment ng negative 90 degrees. Tapos, i-highlight lang natin ang ating buong range. Tapos, press natin Ctrl-C or i-copy lang natin. Tapos, dito sa paste options natin, i-paste natin siya as link picture. Now, para sa ating last part, i-rotate lang natin ang ating picture. Lagyan din natin ng title ang ating customized chart. Nagustuhan mo ba itong video na ito? I-like, share at mag-comment lamang. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang ating subscribe button at bell notification. Salamat at kita-kits tayo sa ating susunod na Excel tutorial.